Tayo ngayon ay pupunta sa Mount Sumot National Shrine o Dambana ng Kagitingan ay isang makasaysayang dambana na matatagpuan malapit sa tuktok ng Mount Sumot sa bayan ng Pilar, lalawigan ng Bataan, sa Republika ng Pilipinas. Ang Memorial Shrine Complex ay itinayo upang parangalan at alalahanin ang katapangan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa Imperial Japanese Army noong World War II. Ang Mount Sumot National Shrine sa Pilar, Bataan ay bukas tuwing Martes hanggang Linggo mula 8 AM hanggang 5 PM, na may cut-off time na 4 PM para sa mga bisita. Ang dambana ay sarado tuwing ika-7 ng Abril ka ika-10 ng Abril para sa pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan. Ang dambana ay isang pambansang dambana na nagpaparangal sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na namatay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Itinatampok dito ang dambana ng Kagitingan ng isang malaking memorial cross, at ang marble colonnade, na nagpapakita ng mga lumang larawan, armament, at sukat ng mga bundok. Ang dambana ay isang magandang lugar para sa mga paglilibot sa kasaysayan. Ito yung bucket dito na mataas eh. Ayan na. Dahil mo to. Gawal na pumasok. Tingnan natin dito anong pwedeng makita dito sa loob. Tara. Alright. Lakad tayo dito. Nga pala guys, yung ano dito yung entrance is 50 pesos. Bali December 2 ba ngayon? December 1, 2024. Andito tayo sa Mount Sumot. Bali guys, yung pagdating nyo dun sa may gate, yung motor hindi pwedeng pumasok. Bali yung pwedeng pumasok is mga 4 wheels lang. Tapos pupunta kayo dun sa may guardhouse. Magbibigay kayo dun ng para sa entrance fee. Tapos pagkatapos ng entrance fee, diyan kayo pupunta. Yung bahay na yan, yung building na yan. Tapos ito, magpapatatak kayo nito. Hahanapin yung ticket nyo dun sa gate para tatakan kayo ng ganito. Lakad tayo. Yung nga pala guys, para sa kalaman nyo na rin, bali bukas yung Mount Sumot ting Tuesday to Sunday. Bali Monday lang yung sarado dito. Pwede kayong pumunta dito sa kahit anong araw, maliban na lang doon sa Lunes. Yun ang pahinga pala dito sa loob ng shrine. Bali close siya.
Tapos magbubukas dito ng 8 AM ng umaga, tapos magkuklose siya ng 5. Bali yung 4 nung hapon, yun ang cut off niya. 4 nung hapon, 4 PM, hindi na sila papapasok kasi 5 magka-cut off na yung dito yung opisina nung mga nag-aasikaso dito sa Mount Samat. Kita natin yung baba. Yan ang dinaanan na natin. Ay, lakad na tayo. Hindi raw muna nag-ooperate kasi sarado yung pintuan doon, kasi sira daw yung elevator para umakyat doon sa taas. Yung kung gusto niyo pumunta dito, mayroon naman ibang pwedeng makita dito. Maliban na lang doon sa malaking cross. Hindi pwedeng akyatin muna. Sige. Ito yung sa taas niya. Yan. Mamaya papakita ko sa inyo yung Bataan. Paikot. Ito yung tsura nung ito sa taas. Pakita natin yung view dito. Ito yung shrine. Shortcut na kaya natin sila dito. Tagdaanan. Ay, tagdaanan. Mas maganda pa rin yun talaga. Lakad ulit. Ikotin natin dito sa loob. Update to guys kung ano nang meron dito ngayon sa Mount Samat. Kasi dati nung time na pumunta kami dito is 2022, araw ng Kagitingan. Close to guys, hindi nila pinapasukan nung nung mga nagtutor. Tingnan natin kung anong meron dito. Ito yung mga baril nung araw na ginamit sa gera nung laban sa mga Hapon. Bali, ang tawag dito is anti-aircraft 50 caliber. Ito yung ginagamit para sa aeroplano, sa mga airplane. Ito yung anti-aircraft. Ito kasi karamihan kinakabit to sa mga barko. Ngayon, kinuha na nila sa mga barko, ginawa nilang pang display dito. Ito nga pala is machine gun. Bali yung bala nito is 7.62. Ito yung bala nito. Okay, lakad pa tayo at marami pa tayong pupuntahan. Nakita nyo dito yung mga barracks na to. Hindi na to yung original. Kasi nung time na nagkaroon tayo ng gera dito, ito kasi nasira to. Binumba to ng mga Hapon. Kaya yung mga barracks dito, yung mga building na nakatayo, ito is renovation na to, bago na to. Wala na yung mga dating original na mga barracks dito. Ito, meron din machine gun. Bali yung bala nito guys is ganun pa rin, is 50 caliber. Ito yung tinatawag nilang anti-aircraft. Ginagamit to sa mga barko, nakamount sa barko, tapos pwedeng pangtira ng mga eroplano, helicopter. Bali ito dito, ito yung naka-assign sa kanya.
na tayo. Nandito na tayo sa malapit na tayo sa pinakatuktok nitong mismong pinaglagyan ng cross. Marami pa doon, may mga dating gamit pa ng World War II nandun sa taas naka-display. Nga pala guys, hindi tayo nakapagpalipad ng drone kasi kanina nung dumating tayo is umaambon, kaya hindi na tayo nagpalipad kasi baka mamaya biglang bumuhos yung ulan, kaya wala. Tapos pagdating natin dito sa taas is maganda na yung panahon, sayang eh. Baka sa sunod na lang siguro, tsaka mahangin din. Malit lang kasi yung drone natin eh, mini lang, kaya alanganin sa malakas yung hangin. At least kahit pa paano nakarating tayo dito na pakita natin. Lapit na tayo sa taas. Ayan o. Hindi natin alam ang pangalan nito, pero part siya ng mini artillery. Malit, hindi natin alam kung anong pangalan ng anong model to. Bawal na kasi yung sasakyan, kaya maglalakad talaga kayo paakyat dito sa taas nung mismong malaking cross dito sa Mount Samat. Sarap dito guys, is napakalamig ng hangin, para kang naka aircon dito sa taas. Wala dito guys, may mga rules dito na pinagbabawal. Pag nandito na kayo is no smoking policy yung Mount Samat. Bawal dito mag-UC dito, bawal. Para din kasi nagbabawal nila kasi yung ibang mga bibisita dito, siyempre nakakaamoy ng sigarilyo, kaya mismong pinagbabawal. Malapit na tayo sa malaking cross. Ayan o, konting lakad na lang din. Talaga to dito guys, pag pumunta kayo dito, ready nyo na yung paa nyo sa lakaran. Pero okay naman yung kalsada, simentado, lang medyo matarik nga lang. Lapit na tayo. Ano yung cross natin sa pinaka-highest point dito. Lapit na. Nga pala guys, bawal dito. Kaya lang umakyat lang tayo kasi ito guys, parang sa baba nito baging inarangan na nila, hindi na pinapalapitan. Kumuha lang tayo ng video. Dito na tayo sa Mount Samat Shrine, yung pinaka tuktok nito yung cross. So sabi raw sarado ra yung elevator, hindi pwedeng akyatin. Taas nito nasa 100 to 150 meters yung taas nito. Taas to guys. Mali dyan dapat yung
pasukan yan sa ano. Nung 2020 to, pumunta kami dito, ganun din eh. Sabi rin sira. Kaya siguro hindi na inasikaso. Napakalamig dito. Kahit siguro tanghaling tapat malamig pa rin siya kasi guys sa taas kasi tuktok na kasi ito nung bundok ng Mount Samat. Kaya maano yung hangin niya, malakas yung hangin dito. Ordinaryong araw lang to guys. Siguro kung may low pressure mas lalong mahangin dito. Kasi ngayon nga medyo umaambon lang eh, malakas yung hangin. Napakalamig. Nandun sa baba yung museum. Baba tayo, tingnan natin. Maganda sana kung bukas hangin dito. Linggo kasi ngayon guys, kaya maraming tao ngayon dito. Ito yung ano niya. Tingnan natin. Baba tayo dun sa baba. Tingnan natin dun. Lapit tayo dun. Tutor ko kayo dito sa Mount Samat. Yung mga hindi naman, yung mga malalayo dito like Visayas, Mindanao na hindi pa naman nakarating dito. At least may idea kayo kung anong itsura nung Mount Samat. At least kung magkaroon kayo ng pagkakataon na makarating kayo dito sa Region 3, Bataan, alam nyo na, may idea na kayo kung anong meron dito. Kung pagpasok dito meron kayong idea. Kasi dito bibigyan natin yung detalye dito. Balik kung halimbawa guys, galing kayo sa Luzon, diba, like Manila, galing kayo ng Manila, sakyan nyo lang dito yung Bataan Transit, meron naman dito. Yung Bataan Transit kasi diretso na ng Bataan mismo. Ngayon kung gusto nyo yung ibang sasakyan naman, meron naman like 5 star. Yung 5 star kasi pag galing na Manila, automatic yan dadaan niya sa terminal nung SM San Fernando or Dao Terminal. Tapos pwede na kayo sumakay dito ng papuntang Bataan. Yun lang, madali lang naman. Kung sakaling mag-commute lang kayo, madali lang naman makarating dito. Ngayon kung may sasakyan kayo, mas maganda. Kasi isi-search nyo lang naman sa Google Map yung Mount Samat automatic yun. Ihatid naman kayo dun sa mismong Google saan yung kalsada. Kasi hindi naman kayo maliligaw dito kasi mismong daanan ng National Highway papuntang Bataan, yun naman yung ibibigay ni Waze o kaya ni Google Map. Hindi naman kayo dadalhin kung saan saang lugar ng Bataan. Kasi basta ipipin nyo lang sa ruta nyo na is Bataan Mount Samat Shrine. Diretso na to dito guys. Mas maganda kung may sarili yung sasakyan. Pero kung mag-commute lang naman, yun lang sinabi ko. Bus lang naman.
Nandito na tayo sa baba. Ito na yung baba niya. Yan, tingnan natin dito anong nakalagay dito, kasi may mga unit to dito dati, yung may hawak nung Mount Samat. Battle of the Pockets is 41st Division yung may ano dati dito sa Mount Samat. Ayan natin. Ito 31st Division. Mayroon din pala dito. Iba-ibang division pala yung humawak dati dito sa Bataan ng itong nagkaroon ng gera. 11 Division. 11 Division. Tingnan natin dito. Dito na tayo sa baba. Tingnan natin dito anong view dito. Ganda dito guys. Pag pumunta kayo dito, yung may entrance yung 50 pesos, sa tingin ko hindi naman kayo lugi dito sa 50 pesos, kasi yung 50 pesos na gagamitin yung pinabayad yung entrance is gagamitin naman dito sa pagpapa-develop ko anong pwedeng ayusin dito sa loob ng Mount Samat Shrine. Yun yung pinababayad ng mga nagtutur dito, napupunta rin naman sa pagpapaayos ng lugar na to. Tingnan natin dito. Ayan na. Ito na yung pinakababa. Dito na tayo lalabas sa may itong ikutan dito. Ganda ng view guys. Tingnan nyo, makikita nyo yung kabuuan ng Bataan. Dito na tayo sa ano. Ito na yung daan dito papalabas, pababa. Magbaba mo dito galing dyan sa shrine na yan. Ito na yung daanan niya pababa. Nagdaanan na tayo. Tingnan natin dito. Hiningal ako sa ano. Layo. May ano pa pala dito, tawag doon 155 Awitzer 155 to. Kasi yung 105 nito is maliit bala. Hindi ko alam kung tama ba ako, i-correct nyo na lang ako guys kung mali ako. Hindi ko alam pala tong ano na to, kasi ito yung mga unang artillery nung araw. Wala na kasi itong mga ganito, peace out na, hindi na ginagamit, kasi ginamit lang to nung time nung World War to. Wala na to. Pero yung bala nito is 105 lang pala yung bala nito. Maliit lang yung bala nito guys. Kasi yung 155 yun ang malaki. 105 lang to. Pero parang malaki yung barrel niya, kasi ganito kasi mga dating model na gawa nung mga US mid eh. Ngayon kasi yung 105 maiksiin na lang yung barrel nya, hanggang dito na lang yung 105. Tapos yung 155 is meron na ngayon yung pinakamahaba, hanggang 1, 2, 3, mga 6 meters o 7 meters yung haba ngayon yung 155.